Isang magandang gabi po sa ating lahat at kamusta na po kayo mga kapatid at sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan at tayo po ay ligtas at sa tulong at biyaya po ng ating Panginoon. Sa gabi pong ito ay tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa ating Bible study at nais ko po na samahan niyo po ako sa gabing ito sa ating pagbubulay at pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Kami po'y patuloy na dumadalangin at nagsusumamo sa iyong biyaya, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming pag-aaral na ito na sa gabing ito, Panginoon, samahan niyo po kami at sa aming pag-aaral, sa iyong mga salita, Panginoon, ay patuloy na magyaman sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, nawa ang aming pag-aaral ito maging kalakasan ng aming espiritual, ng aming mga buhay, ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. At ito'y magsilbi, Panginoon, para sa aming buhay Kristiyano upang pang-araw-araw na pamumuhay naming Panginoon ay ito'y magamit po namin, O Diyos. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang iyong mga salita sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming nasamot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sa gabi pong ito ay ang ating pag-aaralan po ngayon sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay about distraction o ang pagkawasak. Pag-usapan po natin ang mundo ng mga abala. Ang mundo ay puno ng mga abala. Ang mundo ay puno ng mga bagay na maaaring makagambala sa atin sa pagsunod sa Diyos. Iba-iba ang apela ng dyablo sa bawat grupo ng mga individual. Para sa mga mag-aaral sa junior high at high school, ang mundo ay may posibilidad na ipakita sa kanila at sabihin sa kanila ang mga bagay na maaring magmukhang kaakit-akit sa ngayon. So, ito yung mga patungkol sa mga kabataan, hindi lang sa kabataan kundi sa ating mga nagtatrabaho sa mga iba't ibang larangan na ating kinalalagyan o pinagtatrabahuan, maari ay para sa atin po itong mensahe na ito sa gabing ito. Sinabi sa kanila na maari silang magmukhang mas mahusay, maari silang gumawa ng mga bagay upang maging mas mahusay ang kanilang sarili. At sinasabi sa kanila na tama ang pagnanasa tulad ng para sa mga individual sa edad ng kolehiyo. Karaniwan sinasabi sa kanila ng mundo na hindi sila sapat na mahusay kahit na sinubukan nila ang kanilang kakayahan. Maaring sabihin kailangan mong gawin ito upang makayanan ang mga stress sa mundo. So, ang ating kapaligiran, ang ating mundo ay puno po ng mga abala na maaring makadistract po na sa atin, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, sa ating pagsunod sa Panginoon, o maaring yung ating pananampalataya sa Panginoon maari pong maapektuhan, o ang ating pagmamahal sa ating Panginoon. So, kailangan daw po wag po tayo maapektuhan sa mga bagay na ito na binibigay sa atin ng mundo o binibigay ng dyablo sa ating mga buhay. So, lagi pong pinapakita sa atin ng dyablo yung mga bagay na nakagawa tayo o nagawa natin sa ating mga buhay o pagkakamali sa buhay natin. Ito yung ginagawa ni Satan upang sirain tayo at ipaisip sa atin na yung ating mga nagawang mali sa ating Panginoon. So, merong
ito yung mga isa sa mga strategy ni Satan upang hindi magkaroon tayo ng mga distraction sa ating mga buhay o pagkasira o pagkawasak na ating mga buhay sa ating mga sarili. So, sabi po sa Biblia, alam po natin mga salita ng Diyos at huwag po tayong makinig kung sa diablo, kung ano yung mga wini-whisper sa atin ng diablo. Bagkus makinig tayo kung ano yung sinasabi ng Biblia sa atin. So sabi po dito sa Kawikaan 1:8-9, sabi po dyan, anak ko, dinggin mo ang mga aral ng iyong mga ama at huwag pagwalang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karangalan. So sa ating mga kabataan, maganda po na tayo po ay nakikinig sa ating mga magulang, sa mga payo na ating mga nakakatanda sa atin, sa ating mga mananampalataya na nagbibigay sa atin mga advice. So kailangan po ay tayo po ay makinig sa mga counsel ng mga ating mga magulang, ng ating mga kapwa Kristiyano, sapagkat sabi nga po dito ay meron po tayong may koronang nasa ating mga ulo at parang kwintas na may dalang karangalan. So mas maganda po na tayo po ay nakikinig, sapagkat maaring yung mga magulang po natin napagdaanan na po yun, kaya nabibigyan po tayo ng mga advice. Nariyan ang mga magulang para suportahan at malahin ka, sa halip na makinig sa mundo at kung ano ang inaalok nito sa iyo. Makinig sa mga turo, tagubilin at mga babala ng iyong mga magulang at nakakatanda. Gagawin nila ang kanilang makakaya para gabayan ka sa panlilinlang ng mundong ito. So, syempre bilang mga magulang, mga nanay at tatay, so ayaw tayo na tayong mga anak na mapahamak at sirain ng mga gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Kaya nandun yung mga magulang natin upang i-guide tayo sa mga tagubilin o tuntunin ng Diyos bilang mga anak ng ating mga magulang. So makinig tayo sa mga turo. Sabi nga sila po ay dapat po nating bigyan ng respeto at tayo po ay makinig sa kanilang mga payo. Amen. At patungkol naman po sa mga media, ito po ay isang paraan ng distraction para sa ating mga anak o bilang mga Kristiyano. Ay ano nga ba ang sinusubukang ipakita sa atin ng mga media, halimbawa sa mga social media at sa mga patalastas o sa mga balita. So alam po natin yan kung tayo po ay nakikinig ng mahilig manood ng TV at nakikita po natin kung ano yung mga commercial o mga balita sa ating mga telebisyon. At ito po ay nagpapakita ng meron pong mga bagay na hindi makakapagdulot sa atin o makakapagpalakas sa ating mga spiritual o mga bilang mga Kristiyano o pagpapatibay sa ating mga pananampalataya sa ating mga Panginoon. So
Maaari pong hindi natin iniisip yung mga potensyal na panganib po sa atin, o may mga dulot na takot o mga bayolente at mga iba pa. Meron nga po, nakikita nyo siguro po yung mga ads sa TV. So in just a seconds lang po yun, no, yung mga commercial. Pero hindi po natin alam na meron na po silang na ipaparating sa atin, o na-impluwensya na po yung mga tao na mga nakakakita o nakakakinig. So meron sila talagang agenda, so para maging katanggap-tanggap sa tao, ito po'y dinadaan nila sa napakagandang paraan upang maipahatid nila yung kanilang mensahe sa isang tao. Maaring kabilang dito ang paggamit ng split-second flashes ng text sa mga nakatagong larawan o mga banayad na pahiwatig na nakakaapekto sa audience sa antas na mas mababa sa kamalayan. So yung tinatawag dito sa ating mga kamalayan, sa ating mga subconscious, so pumapasok po yun na hindi natin namamalayan, na yung mga nakatagong mga mensahe, mga ads na yon ay pumapasok na po sa ating mga subconscious. So sabi po dito, basahin po natin sa Kawikaan 1:10 hanggang 14. Napakadaling sumuko sa panggigipit ng kasamahan. Ito ay may potensyal na sirain ka. Sabi po noon sa Kawikaan 1:10, anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. So meron pong mga bagay na sumisira sa ating mga pagiging Kristiyano o mga believers. Kung tayo po ay may mga kaibigan o mga grupo na kinabibilangan, at tayo po ay naaya o naakit sa mga ganitong mga pamumuhay na ayaw natin na tayo nape-pressure. So pag ayaw natin nape-pressure, so nakakagawa tayo ng mga bagay na labag sa ating loob, labag sa ating pamantayan ng Diyos, na pwede pong maging pagkawasak po ng ating o pagkahiwalay sa ating Panginoon, sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Amen. At pag-usapan naman po natin tungkol sa kasalanan at panggigipit ng kasamahan. Maaring gusto ng ilang tao na magkasala ka. So halimbawa po, kumalat na chismis o pakikisama sa hindi mo asawa para sa mga panandaliang gantimpala. Halimbawa, napakalaki ng ang pagmamataas, sexual na kasiyahan, pangsamantalang kaligayahan. Tandaan lamang natin na ang mga kasalanan sa mundong ito ay may potensyal na makapinsala sa lahat. Binabalaan tayo ng Diyos tungkol dito ng maraming beses sa Biblia. So maraming mga bagay na pinapaalala sa atin ng Panginoon para sa mga kasalanan na ayaw ng Panginoon sa atin. So
Ano po ba yung kadalasang nangyayari kapag nasasangkot tayo sa buhay ng iba? Namumuhay ng sadyang makasalanan? Kapag nasasangkot tayo sa buhay ng iba na namumuhay sa sadyang kasalanan, maaari rin tayong humantong sa isang buhay na makasalanan. Sa huli ay ilalayo tayo sa pamumuhay para sa Diyos. So kung tayo'y namumuhay sa kasalanan, yun po yung makakapagpalayo sa atin sa ating pagiging maka-Diyos at sa pamumuhay ng matuwid sa ating Panginoon sa harapan ng Diyos. At kumbaga nandun po yung ating natotolerate na natin na yung mga gawa ng kaaway sa ating mga buhay. So minsan inisip natin na okay lang yon, no? Kung ba nagkakaroon na tayo ng compromising sa ating mga sa ating kaibigan, sa ating maraming bagay na pwede nating tayo po ay nakakapag-compromise na pala sa mundo. Nako-compromise na natin yung ating paglakad ng matuwid, pamumuhay bilang matuwid sa harapan ng Panginoon. Nako-compromise na natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Mga bagay na material o pera na sinasabi dito sa ating pinag-aaralan sa gabing ito, na sinasabi ni Satan na hindi tayo mabubuhay kung wala tayong pera, hindi tayo mabubuhay kung wala tayong mga kayamanan o pag-aari. So yun yung binibigay ni Satan sa atin. Yun yung mga salita ni Satan sa atin. At pagkatapos ang pagnanais na iyon ay sumusubok sa sarili nating apoy hanggang sa ito ay maging lubos na kinahuhumalingan. Humingi sa Diyos ng karunungan upang makilala ang anumang sakim na pagnanasa bago ito sirain. Tulungan ka ng Diyos o tulungan tayo ng Diyos na malampasan ito kung gagawin mo ito ng totoo at buong puso. So patuloy tayong humingi ng wisdom, ng lakas sa ating Panginoon upang mapagtagumpayan po natin yung mga pagsubok ni Satan sa ating mga buhay, at upang mapanaig natin yung ating pamumuhay sa katwiran ng Diyos, at lubos na humingi tayo ng karunungan at makilala pa natin ang ating Panginoon, at hindi tayo mahulog sa mga patibong ni Satanas, upang ilagay tayo doon sa mga bagay na maaring makapagpasira sa atin. Ang kasakiman ay maaring maging sanhi ng ating sobrang pagtutok sa pansamantalang kayamanan sa mundo. So sabi po nga dyan na paano pa nakakapansala yung kasakiman o yung labis na kagustuhan o sobrang kahumalingan sa mga bagay na nandirito sa ating sanlibutan. Kaya ang kayamanan ng mundo, walang hanggang makalangit na kayamanan na nagmumula sa Diyos mismo. Maaring sayangin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga paghahangad ng material na kayamanan habang tumatalikod sa pananampalataya kay Kristo. So sabi po dito, mas pagtuunan natin yung mga bagay na
makalangit at na nagmumula sa Panginoon. Huwag natin sayangin natin buhay sa pamamagitan ng mga paghahangad ng material na mga bagay dito, na kayamanan dito sa ating mundo, at talikuran ng ating Panginoon at ang ating pananampalataya. Ang mga bitag ng mundo, huwag hayaang kainin ka ng isang bagay sa mundong ito. Hayaan ng Diyos na maging sentro ang lahat ng iyong ginagawa. So, maging center daw po natin ang ating Panginoon sa lahat ng bagay. No? Humingi sa Diyos ng korona upang makilala ang anumang sakim na pagnanasa bago ito sirain. Tulungan ka ng Diyos na madaig at ang kalikuan kung hahanapin natin siya ng tapat at buong puso. So, yan po, mababasa po natin yan sa Matthew 6:33. Ito naman ang tungkol sa kamunduhan. Kasama ba sa kamunduhan ang ating kamunduhang pag-aari, at ang ilang mga tao ay nag-iisip na ang kamunduhan ay limitado sa panlabas na pag-uugali. Ang mga taong makakasama natin ang mga lugar at pinupuntahan natin, ang mga aktibidad ng ating kinagigiliwan, ang mga kamunduhan ay panloob din, dahil ito ay nagsisimula sa ating puso at nailalarawan sa pamamagitan ng tatlong paugali. So, number 1 po, ang pagnanasa ng laman, ang pagkaabala sa kasiyasiyang pisikal na pagnanasa. And number 2, ang pagnanasa ng mata, pagnanasa at pag-ipon ng mga bagay, pagyukod sa Diyos ng materialismo. So, number 3, ang pagmamalaki sa buhay, pagkahumaling sa katayuan o kahalaga ng isang tao. So, yun po yung tatlo. Yun po yung tatlong bagay. At tungkol sa mga distraction o pagkawasak na iyong buhay, mayroon bang anumang bagay sa iyong buhay na makakagambala sa iyo mula sa Diyos? Gaya ng nababanggit kanina, hanapin muna ang Diyos, talikuran ng mga taong namumuhay sa kasalanan, at labanan ng tukso na maaring makaakit sa iyo. Kapag sinunod natin ang mga hakbang na ito, nagiging mas madaling hanapin ang mga potensyal na abala o pagkawasak. Ang pinakamahalagang hakbang, malinaw naman, ay hanapin muna ang Diyos sa lahat ng mga bagay. So, lagi po nating unawain na ang mga bagay na nandirito sa ating mundo ay pansamantala lamang po. So, ang mas pagtunan po natin yung mga bagay na makalangit at eternal. Alam po natin na yung mga bagay na makakapag palayo sa atin sa Panginoon o maaring makapag pawasak ng ating relasyon sa ating Panginoon, lagi po tayong humingi ng kalakasan sa Panginoon na ma-overcome po natin yung mga bagay nito. Ang mga inaalok po sa atin ng mundo ay ito po ay mga bagay na maaari po nating maiwasan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon, at patuloy po natin patatagin yung ating pong pananampalataya sa ating Panginoon, at lagi po tayong magpakatibay sa ating relasyon sa ating Panginoon, sapagkat nandyan po yung ang diablo na laging nakaabang o
pwede pong sumira sa ating mga buhay anytime na kung gugustuhin niya, tayo po'y maaari po tayong pabagsakin na ating kaaway na si taning. So sana po ay maging kalakasan po natin ang mga bagay na ito na ating napag-aralan sa gabing ito, at tayo po ay napalakas at magkaroon po tayo ng mga guidance na ito, na mga panuntunan ng Panginoon sa ating bilang mga Kristiyano at bilang mga tagasunod ni Kristo at kawal ni Kristo sa ating panahon. Kaya alam po natin na sa Panginoon ito ay nagkalat yung mga bagay na pwede po sa ating sumira sa ating pagiging mananampalataya. Kaya tibayan po natin ang gusto, ang ating pag-ibig at pananampalataya po sa ating Panginoon. Amen. At magandang gabi po sa ating lahat, at tayo po'y pagpalain ng Panginoon sa gabing ito, at naway palakasin tayo ng ating Panginoon sa ating mga kahinaan. Amen. At tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa gabing ito, at salamat sa iyong mga mensahe, salamat sa iyong mga paalala sa gabing ito, Panginoon, na maraming bagay na pwedeng sa mundong ito na pwedeng makapagwasak sa aming pananampalataya sa iyo, sa aming pagkilala sa iyo, sa aming pagmamahal sa iyo, sa aming pagmamahal, Panginoon, sa aming mga ministeryo, God. Lord, dalayan po namin sa gabing ito, Panginoon, na patuloy nyo kaming gabayan sa aming mga lakarin, Panginoon, bilang mga Kristiyano, Panginoon, bilang paglakad namin, Panginoon, sa iyong counsel, O God. Lord, dalayan po namin ang mga bagay nito, na mga bagay sa mundong ito, Panginoon, ay alam namin na pangsamantala, at alam po namin na may mas higit na mga bagay na pwede namin ibibigay sa amin, yung mga bagay na maaaring makapagpalakas sa amin bilang mga Kristiyano, Panginoon, sa aming mga pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, dalayan po namin ang mga bagay na makalangit, ang aming naisin, ang aming gagawin, Panginoon, upang makapagpalakas sa aming mga pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat.